Ngayon ho, mga boss chief sir, eto naman po kay Inday Sara Duterte ho, mga kababayan. Nako! Biruin mo, ang aga pa ho nito ha. Ano pa lang ho ngayon? Ano pa lang ba ngayon? 21 ng January po. Naman po, January pa lang ngayon, mga kababayan, pero umaatikabong kasuhan na ho, mga bossing. Ikaw naman ang i-vlog nila, Mark. Oo, ako naman i-vlog, ano? O eto, walang kakwenta-kwentang congressman, walang kakwenta-kwentang senador. Eh bago tayo umabot dyan, sabi ni Sir Danilo Espejo, bagman mo ako, idol. Naku po, aabot ba tayo sa puntong ganyan? Anyway, pero yung attorney Claire Castro, pipilitin ko, aaraw-arawin ko, i-vlog yun na tumakbo para sa pagkasenador. Anyway, eto na po. No? Antonio Trillanes IV versus Inday Sara Duterte. Maraming sa inyo lahat. Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang Pilot Authority movement upang mag-file ng kasong plunder, malversation. Kasong plunder, malversation, no? Laban kay Vice President Sara Duterte. Kasong plunder at malversation laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kasi mga kababayan, nung taon ng 2025, ito nga po pinapa-impeach, di ba? Itong si Inday Sara Duterte. No? Ngayon, ang nakikita ng mamamayang Pilipino, mukhang merong mga kumukontra, lalo na doon sa mga senador. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin na ang sinasabi ng konstitusyon na kapag ka merong 1/3 o lagpas ng 1/3 yung lagda o nagsusulong kay Sara Duterte, kailangan lagpas ng 1/3 ng mga congressman, kailangan ang Senado maging impeachment court na yan. Ngayon, dribble, kung ano-anong pagpapasa-pasahan ang ginawa, mga kababayan. Dati pa lang, sinabi na nila na kapag ka hindi natuloy ang impeachment kay Sara Duterte, dadaanin namin to sa pagkakaso. Plunder at malversation. At eto na nga ho, mga boss chief sir. Di ba, Sir Mark Estacador? Surveyor ako, Boss Mark, bigyan ko lang kayo ng data. Wag lang sabihin sa akin, pang land grab. Di ba? Ngayon, eto, mukhang dito na nga po tutuloy. Bakit to, mga kababayan? Kasi ang mamamayang Pilipino, inip na at gustong-gusto ng marinig mga boss chief sir, yung mga dahilan, yung mga pambala nila Sara Duterte. Diba? Kasi naman doon sa impeachment, simula pa lang po sa pool, lumabas yung mga Mary Grace Piatos, lumabas yung mga Kokoy Villamin na mga ganyan, pati po isama mo na yung pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente at kay Martin Romualdez, ng vice-presidente, wala naman ho silang lahat sinagot dyan. Ngayon, ang mamamayang Pilipino, naiinip na, gustong-gusto na malaman kung ano ang katotohanan, kung ano ang depensa nung side ni Sara Duterte na ating vice-presidente. Kaso wala ho. No, pag-iwas ang nakikita natin sa kanila. Pag-iwas yung mga ginagawa ho nila, mga bossing. O paano yun? Kaya talagang aabot sa punto na ganito nga ho, mga kababayan. Na talagang ikakaso yan. Dahil gusto nilang mapanagot yung mga dapat mapanagot. At ako ho, naniniwala, mga boss chief sir, na itong kampo ng vice-presidente, wala talagang depensa. Pero inyo naman, 16. Diba? Biruin nyo, 16 ho, mga kababayan ha. 16 yung lawyer na kinuha nila. 16, 17. Pero ano ang sagot nila doon sa impeachment na isinusulong kay Sara Duterte? Ang sagot nila, mga kababayan, hindi pwede o bawal ang isa, dalawa o higit pa sa impeachment kada taon. Pero ako ho, kung ako lalagay sa sitwasyon ng vice-presidente at alam ko na wala akong ninakaw at tama ang ginawa ko,
Hindi ko idadahilan yon. Pupuntuhin ko yung mga ini-issue sa akin, no? Sasagutin ko yung mga ini-issue sa akin para sa ganon, pati pangalan ko malinis. Hindi lang yung, oy, okay na. Masaya. Kasi hindi natuloy yung impeachment sa akin. Hindi ako magiging satisfied doon. Kailangan pati pangalan ko malinis at maipaintindi sa mamamayang Pilipino na hindi ko nilusta yung pera ng bayan. Pero hindi. Mas pinili yata nila o mas okay na sa kanila yung tipo ba, okay na, stop na impeachment. Hindi na tayo sasagot. Pangit. Ayaw ko ng ganun. No? At yung mga taong mga natutuwa doon sa mga ganun, mga bossing, yung mga kaalyado ni Sara Duterte, na ang ginagawa lang ho ngayon, mga kababayan, ay parang puro panggugulo na lang po. No? Ang gobyerno natin sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, ang gustong masolusyonan po, ang gustong mangyari po, mapanagot yung mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa mga ghost project, etc. Mga boss chief amo sir. Pero hindi po maiiwasan na meron talagang mga manggugulo, na merong, yung mga paepal lang ho. No? Meron pa nga isa senador Ang gustong gawing state witness, kung sino pa yung isa sa parang pinakamataas o pinakamalala ang ginawang kasalanan. Di ba? At kasama, ay nako. O eto, pakinggan nyo ho ito. Si Senator Tito Soto ho. O Senate President Tito Soto. Kumbaga parang ang dating sa akin, may sinasabihan siya, napaepal na lang yung mga yan. Na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator. Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media, ano silbi doon Yan yung yan yung press conference sa tingin ko nila Marcoleta. Yung mga press conference nila na, alam mo yun, na tipo bang, ang gusto lang nilang makuha atensyon ng media, ipakalap sa Pilipino, yun na yun. Diba? Eto, may tuturo kami, si Martin Romualdez, pointing, ganito, ganyan. Pero wala naman po talaga mga ebidensya. Yan, sila Amy Marcos yan Diba? Pang media, anong silbi niyan? Pang media lang. Tuloy. Even a majority report, kahit anong glory mong committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Which is, yun naman talaga ang nakikita natin sa mga yan, mga bossing. Panggugulo lang. At alam natin,